Good day mga ka-DG. Yan. So, welcome back. Ngayon na lang ulit tayo nakapag vlog. So, medyo na busy tayo mga nakaraan. So, for today's content, puro ang ano natin ngayon is bakit ba si Raider R150 Fi ang ating napili? Okay. So samahan nyo ako, i-discuss natin kung ano ba yun. By the way, so isang taon ko na pala nagamit itong CFI natin. So talagang mabibigyan ko kayo ng mga legit na at saka yung mga pinagdaanan nating experience dito. So unang-una, syempre Raider 150 Fi, ang pinaka pumatok sa kanya is yung looks, style niya, yung kanyang tindig sa kalsada. So halos lahat naman tayo alam natin pag sinabing Fi, iba yung kaltada niyan pag lumapat sa kalsada. So lalo na pag dala-dala mo, di ba? Talagang mapapalingon ka talaga, lilingunin ka. Tsaka yung tipong pagkatapos mo gamitin, lilingunin mo siya, di ba? Makikita mo na wow, iba talaga ang ano, tindig na ito Fi Raider. So sa tindig yan, sa kanyang looks, sa kanyang design, yan number one kung bakit natin siya pinili. So ang ganda talaga ng forma niya kitang kita naman talaga pag nag check kayo sa mga pictures o kaya check kayo ng mga ibang vloggers na gamit yung Fi. Yan yung mga nakikita nyo sa kalsada, diba? Mga nakakasabayan natin, iba talaga yung forma nila, aggressive position. Ayun, Fi. Ayun, may nakamabenta yun, diba? Kaya usong-usong atong dinadamitan, binibihisan pang mga concept, diba? Dami ng concept na nabuo dito sa Raider Fi. So ayun, yung number one, yung looks. So the number two, syempre is yung reliability niya. Reliable, ika nga. So alam naman natin, Suzuki, so kasama sa big brands yan na ating tinatangkilik. Syempre Suzuki, alam natin matibay yan, quality yung gawa. So talagang pinag-aralan, engineering, design, pati yung mga pyesa ay kinabit. So manufactured by the standard nila. So sa tingin ko yun, number 2 yun, yung quality nya, reliability nito, reliable nya. Tsaka isang taon ko na siyang ginagamit, wala naman ako nagiging diferensya. So ang ano ko lang dito, napalitan ko pala is yung bearing nya. So wheel bearing lang naman dahil syempre ano naman yun sa road condition madalas tayo nalulubak, lalo pag hindi natin sa ulo yung mga kalsada na ano tayo dyan, hindi natin maiwasan. So number 3 naman natin, tingin ko is yung kanyang speed. So sa speed talaga di ka dito bibitinin, diba? So kung ano yung hinahanap mo na torque na high speed, ayan, kayang-kaya niya ibigay. At saka syempre yung driving to dahil manual, so nabibigyan ka ng parang adventure style, parang racing style dahil nagka-clutch ka, then ang gearing mo is 6 speed. So ibang iba doon pa lang, sporty na ang datingan, diba? So, sa speed natin yan, so, nakakakuha naman tayo dito ng top speed sa stock natin na ano lang, mga 141 lang. So dahil syempre yung kalsada hindi natin solo naman yon, so
Pag talagang libre lang, doon lang tayo nakakano. Then siyempre yung kalsada naman dito, di naman ginawa racetrack na isang diretsuan. So may mga liko siya. Then yung quality ng kalsada, yan, impact din yan. So naka 141 lang tayo, stock lahat yon, stock gulong, stock makina, yan. So yun ang para sa akin sa number 3. So ayun mga ka-DG, number 1 yung kanyang looks, number 2 yung kanyang reliability, kanyang tibay, quality, and number 3 yung kanyang speed. So sa speed nga pala, dahil speed, syempre bidang bida rito yung kanyang DOHC, yung dual overhead cam. So ang ganda. Tsaka yung motor na to is ginawa to ng mataas ang RPM. So halos same siya ng mga big bikes na matataas na RPM, di ba? Kaya pag hinirit mo to, binigyan mo ng ng isang downshift, tapos silinyador, talagang papalo ng papalaw yung RPM, mabilis. Hindi ka talaga nito papaiwan. So yung akin naman dito, mga naging siyempre nasabi na natin yung mga pros, no? So ang akin naman ditong cons natin is, una, siguro ano lang to, dahil sa yung reference ko lang, dahil sa akin yung height ko is 5'4". Then pag stock ano pa siya, stock na upuan, yung driving position natin na sobrang aggressive, no? So nakadukduk tayo masyado. So doon tayo medyo nangangalay, lalo pag malayo ang mga biyahe, lalo ko pang daily mo to. So nakasubsub ka, then syempre pag nakasubsub ka, yung mga braso mo, kamay mo, yan, nakapersa yan lahat dyan sa manibela natin. Pag nakapersa dyan, kung may madaanan ka mga lubak dyan, o liliko or magpepreno, yan, number 1 na nag-absorb yung ating kamay. Kaya yan, kita nyo naman, bilis, talagang arangkada pa lang, malupit na. Umisina pa si ADB. Ano gusto niya? Gusto mo karera o race? Hindi. So ang yun lang ang cons dito. So yung riding, kung ano yan, comfortable, siguro para sa 5'4", sa akin mas mababa pa. Medyo pag malayo ang biyahe na matagalang gamit, nako, sasakit talaga yung katawan nyo. Or pag may angkas kayo, lalong lalo na times 2 yung sakit, yung ngalay na mangyayari sa inyo. Pero ano naman yun, so pwede naman solusyonan, dahil pag nangangalay, pwedeng huminto, magpahinga, o di ba, kain mo na merienda, pag okay na ulit, patsi na, o. Tapos isa rin pala dumadagdag sa sa may uncomfortable niya is yung kanyang upuan na stock, dahil makitid siya, tas pataas, no? So halos masakit siya sa puwet, talagang lumalaban, kumakayod bawat mamimreno ka or aarangkada ka, talagang kumakapit. So isa rin yun sa nagbibigay ng hindi comfortable. Pero ano naman yun, manageable naman. So talagang pogi nga itong rider ang motor mo. Yan, shoutout sa'yo bossing, Raider Carb. Takbong lang, chill lang. So ang mapapayo ko lang dito, siguro pag mga ginagamit ito yung si Raider, lagi lang tayo pasensyoso sa kalsada. Pag tayong papadala sa ating mga damdamin,
Okay, na-overtaken ka, tiga mo lang. Or kung gusto mo magmabilis, pili ka lang ng lugar na ligtas para sa iyo, para ligtas din sa ibang gumagamit ng kalsada, di ba? Wala kang kagaano, tas diretso, walang kasabaan sa sakyan, no? Pwede mo naman subukan doon mabilis. So, pag mga gitang traffic, takbong ano ka lang. Kasi sa sobrang bilis nito bumilis, ang nangyayari, ang nagiging ano naman niya is yung pagpapahinto. So alam naman natin, hindi naman to, wala naman tong ABS. So talagang tansyahan sa brake ang mangyayari nito. So pakiramdaman talaga. So kailangan mong tansyahin, kontrolin yung brake mo sa harap tsaka sa likod. Yan ang magiging tip ko pag nagbe-brake kayo, lalo po biglaan, harap likod. So mag-rely kayo lagi sa brake sa harap kung biglaan, then segundahan nyo lang ng panlikod. Kasi yung likod natin, pag dyan kayo nataranta, nag full brake kayo dyan, na ako, hindi hihinto yung anyong mga rider, mag-i-skid lang to. Pag nag-skid to, wala na, hindi nyo na makokontrol, hindi siya hihinto agad. So dapat laging sabay kung may mga emergency, mga biglang full stopan, so, sabay yung ano natin, sabay yung front brake tsaka yung sa likod. So yan mga ka-DJ, nagpakarga lang tayo. So sa gas consumption naman pala, so isa, para sa akin siguro isa yun sa cons din rin. So sabi nila nasa ano ro to, 50, may gano'n. So ano yun, sa ginagamit ko kay F5 pag regular na takbo, malabo. Siguro pag ano to, mga takbong 60, yan medyo papalo ko ng mga 40 kilometer, 40 ang tawag doon, 40 kilometer per liter. Yan. Pero pag binigyan mo ng isang waswas to, isang diretsuhan, sir, discounted ka ng yan. 15. Yun. Thank you, bossing. Pero pag binigyan mo to ng kahit isang diretso, tapos sagad RPM 13,000, nako, sigurado lagpak yung 1 bar mo. O yun, siguro yung mga 50, ano yun na sinasabi nila, 45, baka 30 lang takbo nun, no? So expect nyo naman kasi na syempre binibigay naman na lakas nung makina natin, yung radar natin. Plus naka dual overhead cam, naka 4 valve, naka big valve na rin, and malaki pa yung bore. O asaan yun na yan? O doon naman babawi to. Tsaka pag ginagamit nyo na to, di nyo na maano yung gasolina na yan, kasi enjoy kayo sa pag ano nito, sa pagdadrive, no? Malubak. So ayun lang mga ka-DG. So na-discuss na natin yung ating experience sa isang taon na paggamit sa ating Raider na si Igres. Nga pala, si Igres tong pinangalan natin sa ating mot sa ating motor. So okay na okay siya. Sa 1 year na yun na ang naging experience natin sa kanya. So may mga pros and then may mga cons din naman. So sana nag-enjoy kayo and may natutunan kayo sa binlog natin for the day. And sa mga ka-FI ko dyan, pa-support naman dyan, or sa mga naka-view or nanonood, pa-like and subscribe naman ang ating mga videos. Subscribe sa ating channels and follow pati din sa ating mga Facebook, so pa-follow din po. So that's all mga ka-DG. So ride safe sa atin lahat and enjoy. Okay, let's go.